kaugnay sa pagpapalit ng liderato ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA dahil sa umano'y isang maanumalyang land transaction deal. Papanayin natin si Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Secretary Kakdak, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood, magandang umaga rin po. Kumusta ang investigasyon sa OWA kaugnay sa 1.4 billion pesos na land transaction deal ni dating Administrator Arnel Ignacio? Well, higit kumulang nakapag-apat na pagpupulong tayo sa OWA Board of Trustees patungkol dito sa transaksyon na ito at nakapag-ulat na rin ako sa ating Pangulo at alam natin na ay removal from office, hindi resignation. At alam natin na may mga patuloy pa kaming pagkakalap ng mga detalye para magsampa ng kaukulang kaso sa tamang ahensya o sa ngayon ng gobyerno. So, yan ang sinasagawa ngayon. But ang alam natin ay merong walang pagsagawa ng impormasyon, pagbibigay impormasyon at paghahanap ng approval o otoridad mula sa OWA Board of Trustees nitong land acquisition deal na ito na 1.4 billion pesos. Opo. Konting detalye lang po, ano ho ba itong lupang ito? Saan at para saan ang plano ng OWA? Pansarili ho ba ito ni Ignacio? Ito ay plano niya para sa isang tinatawag na halfway house o accommodation sana sa mga OFWs bunsod nung nangyaring pandemya kung saan maraming umuwi na OFW. Pero ang punto nga dito ay kung sana dito sa pangunahing aspeto na to, pangunahing panukala nito ay nakonsulta man lang ang board, ay napayuhan siya na hindi nararapat na magkaroon ng ganitong malawakang proyekto kasi nandiyan ang private sector para magbigay ng akomodasyon sa napakaraming posibleng OFWs na umuwi kung meron mang national or global emergency. Kaya pangunahin dito kasi may mga at least 6 na aspeto na hindi na konsulta ang OWA Board of Trustees at yan ang unang-una. Yung aspeto ng mismong proyektong pagmumulan. Opo. Sana nagkaroon ng karampatang payo sa kanya. Opo. Meron ho bang perang nailabas o meron ho bang perang nakuha si dating OWA Administrator Ignacio? Dito sa hindi pagkonsulta sa board, merong pera na lumabas mula sa Kaban ng Bayan, mula sa General Appropriations Act. Ang pangalawa kasing bagay dito yung originally for repatriation nito at ginawang pambili ng lupa at yun mismo ay dapat din ay sagawa ang konsultasyon sa board kasi board na nag-approve ng budget. Opo. So 1.4 billion pesos ang lumabas. Lumabas na. Pero meron pa mga aspeto kasi 1.4 billion, nailipat na ang titulo. Nalaman na lang namin, Igan, nung linipat na yung titulo sa pangalan ng Republic of the Philippines. Opo. At yun nga, merong 6 at least na aspeto na bumabalot dito sa transaksyon na ito na hindi na konsulta ang board at ilalahad namin sa tamang panahon. Opo. Nabigyan na ho ba ng panic o due process itong si Ignacio? Ano ho bang pahayag sa inyo? Nagkaroon na ng napakaraming pagpupulong sa ating Board of Trustees patungkol dito sa bagay na ito. Opo. At nabigyan ko rin siya ng kopya ng sulat in front of the entire board doon sa sulat ko sa Office of the President on this matter. Opo. Secretary, kanina nabanggit nyo na sila, so hindi siya. So may iba pang opisyal ng OWA sangkot dito? Yan ang isang bagay na sinusuri namin ngayon, yung posibilidad na merong iba pang sangkot. Kasi ang ipinalit sa board ay isang komite within the OWA.
Kaya't hindi kinonsulta ang board pero may sariling committee na ibinuo. Ito itong sinusuri natin kung sino ang kasama dito sa pagpapasya na hindi konsultahin ng board at mag-proceed dito sa transaksyon Opo. na may mga aspeto na kailangan pa nating lalong suriin. Okay. Huling tanong na lang po, tuloy ho ba itong proyekto? Mababawi ba yung 1.4 billion pesos? Well, sa ngayon ay sinusuri pa natin, rinerepaso pa natin kung itutuloy pa itong proyekto na ito. Opo. Pero yung pera, mababawi po ba? Yan ay isang bagay din na pinag-aaralan pa natin. Okay. Maraming salamat, DMW Secretary Hans Kakdak. Ingat po kayo. Maraming salamat. Sisikapin po ng Ingat din po, GMA. God bless. Ingat po. Sisikapin po ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag si dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.